ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga problema ay hindi dapat laging ibinabahagi sa iba dahil hindi lahat ng tao sa iyo'y makikisimpatya. Karamihan sa kanila imbes na makatulong ay magpapabigat pa ng iyong dinadala. Ikaw kabarangay, madalas ka rin bang magsabi ng mga problema mo sa mga taong hindi mo pa lubos na kakilala? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa Barangay LS 97.1 ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teban. 52 years old, mangingisda ako noon dito sa Bolinao, Pangasinan. May kinakasama po ako na mas bata sa akin ng 17 years at may dalawa na kaming anak. Isang lalaki at isang babae. Pero bukod sa dalawa kong anak, sa kinakasama ko ay may isang anak na lalaki pa ako. Sa dati kong asawa na nasa poder naman ng kapatid ko. Kinuha kasi ng kuya ko ang anak kong yon dahil noong naghiwalay kami ng asawa ko ay hirap na hirap pa akong makahanap ng trabaho. Hanggang sa nauwi na lamang ako noon sa pangingisda na hindi rin kalakihan ang kinikita. Papadudod, laki po ko sa hirap, 5 kami magkakapatid at isa lang po sa amin ang nakapagtapos ng pag-aaral. Yung 4 sa amin kasama na ako ay hanggang high school lamang ang natapos. Nung magkaroon ako ng kinakasama na tawagin niyo na lamang sa pangalang Mona, ay mas naging dedikado ako sa pagtatrabaho. Kapatid kong hindi pa naman kami kasal pero nasanay na akong asawa ang turing kay Mona. Kaya sa ganong paraan ko na lamang po siya babanggitin. Lahat ng kinikita ko sa pangingisda ay ibinibigay ko sa asawa ko. Marami na rin akong naging racket para madagdagan pa ang naibibigay ko kay Mona. Dahil doon ay naipaayos ko ang dati napakasimple lang naming bahay. Mula sa sawaling dingding ay napasemento ko na ang bahay namin. At napagawa na rin ng kwarto ang 2 anak namin ni Mona. Wala naman naging lamat ang aming pagsasama sa loob ng mahigit 1 dekada. Naibibigay ko naman lahat ng pangangailangan ng pamilya ko at ng isa ko pang anak. Ngunit teenager na po noon ang panganay namin nang magkaroon kami ni Mona ng isang malalang away na nagtulak sa kanya para sa isang malaking desisyon. Papa Dudut. Nandiyan na nga pala sa mesa yung para sa budget natin. 10,000 para sa 2 linggo? Paano ko pagkakasyahin to? Pasensya ka na. Ilang kasi yung natira sa kinita ko, mahal. Nagpadala pa ako kay kuya para sa anak ko. May babayaran daw sa eskwelahan. Nahiyan man akong ipasagot pa yun kay kuya eh. Nagkakaproblema na nga sila sa pera ngayon. Kaya naman pala eh. Baka mas malaki pa yung napunta sa anak mo sa unang asawa mo ha? Namimili ka na ba ngayon? Ha, Teban? Mahal, hindi. Sadyang nangailangan lang yung bata. Mas mabuti nga na sa akin siya nagsabi at hindi kay kuya. Alam mo namang nasa ospital pa yung asawa ni kuya hanggang ngayon, hindi ba? Hindi mo na problema yun. Mapera naman sila. Tayo yung naghihikahos dito, hindi sila. Hindi pa naman tayo maghihikahos kung magtitipid tayo ng kaunti. Pwede naman tayo maggulay paminsan-minsan. Ay, hindi ko makain ng gulay yung mga anak mo. Eh di isda muna. Libre naman yung isda natin. Isda na naman? Eh halos hindi na nga namin malunok yung isda sa sobrang umay na namin. Magtitipid lang naman tayo ng kaunti. Mabibili pa rin naman natin lahat ng kakailanganin dito sa bahay. Sa halaga ibinibigay ko sa'yo. Saka kung nakapag-grocery ka na at kinulang talaga, gagawin ko naman ng paraan kaya wag na natin itong pag-awayan. Bakit hindi mo na lang aminin na mas pinapaboran mo talaga yung anak mo sa dati mong asawa? Huh? Baka naman gusto mo na ring magbalikan kayo ng babaeng yon kaya ka nagkakaganyan. Mahal naman,
Pupunta na naman ba tayo sa usapang yan? Matagal na kaming hiwalay at hindi na kami nag-uusap. Alam mo yun. Aba malay ko, baka mamaya palihim na pala kayong nagkikita o nag-uusap. Malabo mangyari yan. May bago na siyang asawa ngayon kaya pakiusap naman. Huwag na natin siyang isama sa usapan natin. Kung hindi yung mag-ina mo yung dahilan kung bakit nauubos yung pera mo, baka naman sa bisyo mo na pupunta. Bisyo? Anong bisyo sinasabi mo? Mukhang maangang ka pa. Hindi ba bisyo yung pag-inom mo kasama ng mga kapwa mo mangingisda? Pati ba naman yun? Mona naman. Birthday na operator namin kaya ako nakiinom. Kami magkakasama sa laot sa loob ng halos 2 linggo na malayo ko sa inyo. Masama ba yung makisama at makisaya naman ako sa kanila paminsan-minsan? Oo, masama. Lalo na kung tinitipid mo kami ng mga anak mo. O siya, sige. Para wala ng pagtatalo. Gagawan ko ng paraan na matagdagan yung 10,000 ibinigay ko sa'yo. Ay hindi na. Baka mangutang ka na naman sa operator nyo. Alam mo namang chismosang asawa nun. Baka marinig ko na naman ang pangalan ko sa chismisa nila ng mga maaasim niyang kumare na mga mukhang ulikba. Nakikipag-away ka ba sa asawa ng operator namin? Eh ano naman kung nakikipag-away ako? Ayoko nang pinagchichismisan ako, no? Wala silang karapatan. Hindi mo ba kayang makisama na lang sa mga tao rito sa atin? Ako nga oh. Kahit napipi ko na sa ibang kasamahan ko, nagtitimpi ako sa ngalan ng pakikisama. Paano kung hindi na ako isama ng operator namin dahil sa ginagawa mo? Alam mo namang nakiusap lang ako na sumama sa kanya. Bakit? Pangingisda lang ba yung trabaho rito? Eh di maghanap ka ng iba. Kesa naman nakikipagplastikan ka sa mga kasama mo. Madali para sa'yo na sabihin yan kasi hindi naman ikaw yung nababaliw kakaisip kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Ah, ganon. Pinapamukha mo na ngayon sa akin na wala akong trabaho. Ganon ba? Hindi yan yung ibig ko sabihin. Ang sa akin lang naman, lawakan mo yung pangunawa mo. Hindi yung konting kibot, galit ka na kagad. Hindi naman solusyon yung pag-aaway natin sa problemang pampamilya. Hindi. Malinaw sa akin kung ano yung sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap na ako ng mapapasukang trabaho. Papadudot doon nagsimulang magkalamat ang relasyon namin ni Mona. Kahit na pinigilan ko siya ay tinuloy pa rin niya ang paghahanap ng trabaho. Natanggap siya bilang factory worker sa isang kumpanya sa Pangasinan. At dahil sa pareho na kaming abala sa trabaho, ay kumuha na lamang kami noon ng makakasama ng mga anak namin sa bahay. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ni Mona at malaki rin ang nakukonsumo sa pamasahe araw-araw, ay mas lalo lamang kaming nagipit dahil nadagdagan pa ang gastusin namin. At dahil nga sa mga nangyari, kapag hindi kami pumapanaot ay naghahanap ako ng may ekstrahang trabaho. Kahit nasa construction pa yon o sa palengke. Hindi naman po kasi ako mapili sa trabaho, Papadudot. Mula nang magkatrabaho si Mona ay halos hindi na kami nakakapag-usap pa. Kung hindi mainit ang ulo ay lagi niyang idinadahilang pagod siya. Kaya walang ganang makipag-usap sa akin. Nang mga sumunod na buwan ay nakita ko ang mga post ng asawa ko sa Facebook na kasama ang mga katrabaho niya. Madalas silang lumalabas pagkatapos ng trabaho. Kaya lahat ng sweldo niya ay napupunta na lamang sa pansarili niya. Sa mga sumunod na post ni Mona ay napansin ko na nadagdagan pa ang mga kaibigang nakakasama niya, Papadudot. Tuwing nagkakasagutan kami o nagkakaproblema, nakapost agad yon sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit naging ganon ang asawa ko at lahat ng ginagawa niya ay nakapost na rin. Umabot na yun sa punto na wala na kaming privacy. Alam na ng lahat kapag nag-aaway kami, pati na rin ang problema namin sa pera. Ang masama pa doon ay maraming nakikisawsaw sa mga post niya at lahat ay kumakampi kay Mona. Nang pagsabihan ko siya tungkol doon ay muli na naman kaming nag-away. At doon ko na nga po hindi inaasahang makikipaghiwalay na siya sa akin. Nay, ano pong gagawin ko? Nakikipag-iwalay na sa akin si Mona. Abay, bakit naman?
Nag-away kasi kami nitong nakaraan lang. Panay post kasi sa Facebook. Lahat na lang ng nangyayari sa buhay namin, alam na ng mga kaibigan niya. Pinagsabihan ko lang naman siya tungkol doon, Nay. Tapos ayun, galit na galit. Ang nasa isip kaagad niya, maghiwalay na kami. Napakababaw naman ang dahilan niya. Yun na nga po yung sinasabi ko sa kanya, pero hindi nagpapatalo. Mas lalo pa siyang lumala nung nagkatrabaho na siya. Kasi kumikita na siya ng sarili niyang pera kaya ganon. Tingin niya siguro wala ka ng karapatang questionin yung mga ginagawa niya kasi patas na kayong dalawa. Mukhang ganun na nga, Nay. Parang humanap lang siya ng dahilan para maghiwalay na kami. May mga babae talaga na kapag nakatikim ng konting kalayaan, abay nagbubuhay dalaga. Ay. Oh, yung mga anak ninyo, naaasikaso pa ba? Yun nga, Nay, sa tingin ko hindi na. Mukhang iniasa niya na sa nakuha namin kasama sa bahay. Ayos lang sana kung naaalagaan na mabuti, pero mukhang naghihintay lang ng sweldo. Napapabayaan na yung mga bata. Wala sa oras kung kumain. Natatambakan pa na maruruming damit. Naglalaan pa naman ako ng pera para doon tapos parang napupunta lang din sa wala. Hindi na rin nakakapagbigay si Mona. Sa sarili pa lang niya, kulang na yung sinusweldo niya. Bakit hindi na lang huminto sa pagtatrabaho si Mona? Wala rin naman palang nangyayari sa sweldo niya. Nay, pag-aawain lang ulit namin yung tungkol dyan. Alam niyo naman yun. Laging galit na galit pagdating sa akin. Konting kibot, nakapost na naman ako sa Facebook. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Kung kailan may dalawa na kayong anak, tsaka pa naman naisipang magbuhay dalaga. Paano na lang kung magkasakit yung mga anak ninyo? Sinong maiiwan sa kanila? Minsan, natatagalan ka makauwi galing sa laot. Susubukan ko ulit siyang kausapin, Nay. Susubukan ko maging mahinahon para hindi na kami magtalo pa. Tsaka kung tutuusin, para sa kanya rin naman yun. Mas makakabuti sa kalusugan niya kung nasa bahay na lang siya. Nakakapagpahinga siya kung kailan niya gusto. Siya pa talaga ang inaalala mo Ikaw na nga itong walang pahinga sa katatrabaho. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nangangayayat ka na. Nakakatulog ka pa ba niyan? Ayos lang naman ako, Nay. Kayang-kaya ko pa magtrabaho. Ay nako, kapag nagkasakit ka dyan sa pinaggagawa mo, ay makakatikim sa akin yung asawa mo. Nay, huwag niyo na siyang patulan. Baka pati kayo maipost pa niya. Hindi ko alam kung makakapagpigil ako, Teban. Sa ugali ng asawa mong yon, kailangan niya ng isang taong sasampal sa kanya ng matauhan siya. Pero Nay, hindi niyo na kailangan gawin yun. Bigay niyo na lang to sa akin. Bakit ba? Anong plano mo? Kung maayos niyo pa yung relasyon ninyo, abay susuportahan kita. Pero kung makikipaghiwalay ka, ay isipin mo muna yung mga anak ninyo maaapektuhan. Si Mona naman po yung unang nakipaghiwalay. Hindi siya makakawala sa'yo kung hindi ka papayag. Kahit na hindi kayo kasal, matagal na rin kayong nagsasama. Kaya sa mata ng mga tao ay mag-asawa na kayo. Paano ko ipaglalaban yung relasyon namin? Siya mismo yung unang sumuko. Ano ba naman kasi ang pinagmula ng away ninyo? Pero nagalit siya nung nagpadala ako ng malaki-laking pera para sa isa ko pang anak. Nahihiya na kasi ako kay kuya kaya tumulong na ako. Mas kailangan nila ng pera sa ospital Tama lang naman yung ginawa mo. Ano bang ikinakagalit ni Mona? Hindi mo ba siya binigyan? Binigyan ko siya ng 10,000 para sa budget namin ng 2 linggo. Madalas sobra pa pag hindi ako nakakauwi kagad. Sus Mariosep, nagpapakagalit pa siya sa halagang 10,000? Abay, napakalaki na nun na. Kung sa akin yung sobra-sobra pa yung para sa isang buwan. Magastos din kasi yung pambaon ng mga bata, Nay. Ay nako, ang sabihin mo, masyadong maluho yung asawa mo. Maarte sa ulam. Kung mamili, akala mo'y mayaman. Ay nako, nasaan ba siya at ako na talaga ang kakausap sa kanya? Nay, wag na ho. Ako nang bahala. Ako dapat yung nag-aayos ng problema namin. Kasi ako yung padre di pamilya. Papa Dudut, muli kong kinausap si Mona at gaya ng inaasahan ko ay naggalit siya at hindi pumayag noong sabihin kong mag-resign na lamang siya sa trabaho. Pero nung sinabi ko na dadagdagan ko ang perang iniaabot sa kanya ay bibigyan siya ng puhunan para mag-online selling na lamang ay pumayag na rin naman siya. Nag-resign siya sa trabaho at nag-online selling na lamang ng mga gamit at kung ano-ano pang mga gamit na patok sa mga taga roon sa amin.
Maganda naman ang naging resulta noon dahil bukod sa malaki ang kinikita ni Mona ay mas marami na rin siyang oras sa mga anak namin. Pinaalis na niya ang nakuha naming kasambahay at siya na lamang ang nag-asikaso sa mga bata. Pero ilang buwan lang mula nang mag-online selling si Mona ay nabalitaan ko na may kinikita na pala siyang lalaki. Kakilala naming dalawa ang nagsabing nakita si Mona sa isang restaurant sa bayan na may kausap na matandang lalaki at sweet pa sa bawat isa. Nakumpirma ko yon nang makita ko ang isang post ni Mona na patungkol sa lalaking patago niyang kinikita ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na lamang ko na Philip pala ang pangalan ng lalaking patagong kinikita ni Mona. 60 na ang lalaki at isang negosyante. Nagkwento sa akin ang kaibigan ni Mona na asawa naman ng kasamahan ko sa pangingisda. Ang sabi, inalok daw ni Philip si Mona na mag-manage ng bagong bukas nitong meat shop sa bayan. Nang kumprontahin ko si Mona ay hindi niya itinanggi na may bago na siyang karelasyon. Pero kahit na galit ako noon sa kanya ay hindi ko siya nagawang pagbuhatan ng kamay. Umalis ako sa bahay namin at doon muna naglagi kay nanay. Pero sa ginawa kong yun ay parang binigyan ko na rin ng kalayaan si Mona na gawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi nga nagtagal ay nilantad na niya ang relasyon niya kay Philip. Ang masakit pa roon, noong nagsasama kaming dalawa ay ni minsan ay hindi niya ipinost ang mukha ko sa Facebook para ipakita kung gaano siya ka-proud na ako ang asawa niya. Pero si Philip palaging laman ng mga post niya at laging naka-my day ang bawat date nila. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Mona sa bago niyang karelasyon at napakasakit noon para sa akin. At dahil nga sa mga nangyari mga kapuso ay inudyokan ako ni nanay na kunin ang mga anak ko kay Mona. Pero hindi yun naging madali para sa akin. Umalis na kasi sila sa dating bahay namin at doon na talaga na malagi sa bahay ni Philip. Nalaman yun ng nanay ko at hindi ko akalain na kinausap na pala niya si Mona doon mismo sa meat shop nang hindi na siya nakatiis sa ginagawa sa akin ng asawa ko. Pwede ko sanang sabihin na hindi kaso nandito na kayo sa meat shop ko. Bastos ka talaga ano? Wala nga namang sagutin ko kayo ng malambing, galit kayong dumating dito. At hindi naman ako pumunta rito para suportahan yung kakatihan mo. Kaya wag kang umasa na magiging mabait ako sa'yo sa mga sasabihin ko. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Kung kailan may mga anak na kayo ni Teban, tsaka ka pa ng lalaki. Bakit ba kayo nakikialam? Hindi sana ako makikialam kung ibinigay mo na lang yung mga bata sa anak ko. Alam mo na siya yung mas karapat dapat na makasama ng mga bata at hindi ikaw na lumalandi pa sa ibang lalaki. Kung nandito lang kayo para husgahan yung pagmamahala namin ni Philip, makakaalis na ho kayo. Pagmamahalan? O baka pinatulan mo lang kasi may pera? Hindi ka pa nakontento sa anak ko? Ginawa na nga ang lahat para sa'yo kahit napapabayaan na niya yung sarili niya. Ginawa niya lang yung responsibilidad niya bilang ama ng mga anak ko. Kung makapagsalita kayo, parang napakabayani naman ng anak niyo. Higit pa sa responsibilidad yung ginawa niya. Pero ikaw, hindi ka marunong makontento. Kahit ano pa hong sabihin ninyo, hindi makukuha ni Teban yung mga bata. Hinahayaan ko naman siyang makita at makasama mga anak niya. Bakit kailangan niya pang kunin? Tinatanong mo pa talaga? Nakikita ng mga bata na ibang lalaki na yung kasama mo. Sa tingin mo ba makakabuti yun sa kanila? Gusto niyo ng makatotohanang sagot? Oo, makakatulong sa kanila na si Philip yung kinakasama ko. Dahil ba binubulag mo sila sa mga luhong na ibibigay mo gamit yung pera ng Philip na yon? Hindi maluho yung mga bata. Pero ikaw, oo! Ha! Sigurado naman ako na pera lang ang habol mo rin sa matanda na kinakasama mo eh. Marami kang napapala kaya mahal mo kuno. Ano bang alam niyo sa pagmamahal wala nga kayong asawa?
Kaya siguro kayo na byuda kasi ganyan yung ugali nyo. Huwag mong isali rito yung asawa ko! Eh di wag rin kayong makialam sa buhay ko. Ganun lang yun kasimple. Alam kong marami ng chismis na kumakalat tungkol sa akin pero wala akong pakialam. Wala naman silang ambag sa buhay ko. At least ako, maginhawa yung buhay. Kayo at yung mga naninira sa akin, naghihikahos pa rin hanggang ngayon. Mauubos din yung perang tinatamasa mo. Tandaan mo yan. Akala mo ba hindi kayang kumuha ng Philip na yan ng mas bata at mas magandang babae kesa sa'yo? Gagamitin niya lang din yung pera niya. Kapag nagsawa na siya sa'yo, pupulutin ka na lang sa kangkungan. Kaya ako sa'yo, magpakasaya ka na kasi sandali na lamang yan. Ay nako, iba talagang nagagawa ng inggit. Ang mabuti pa, umuwi na ho kayo. Naaawa na ako sa inyo eh. At saka kung gusto nyo talagang makuha ni Teban yung mga anak niya, bakit hindi siya humarap sa akin? Kita nyo na? Napakaduwag ng anak nyo. Yung bagay na dapat na siyang gumagawa, ipinapadaan pa sa inyo. Napakawalang kwenta talaga. Naghahanap buhay yung anak ko para sa mga bata. Alam mo, sa totoo lang, mahal ka pa rin ng anak ko eh. Kaya nag-aalangan siyang ilayo sa'yo yung mga anak nyo. Ako parang siguradong-sigurado naman kayo na sasama yung mga anak ko kay Teban. Mas maayos yung buhay nila kapag ako yung kasama. Hindi nila kailangan magtipid at wala silang aalalahanin kundi pag-aaral lang nila. Ginagamit mo lang yung mga bata. Kung yan ang gusto nyong isipin, eh di okay. Bahala kayo. Umuwi na kayo. Maya-maya lang dadagsan yung mga customer ko rito. Makakaabala lang kayo. Papadudot ng magpatuloy ang mainit nilang pagtatalo ay nasampal ni Nanay Simona. Mabuti na lamang at hindi ito gumanti sa nanay ko, kundi ay madadagdagan pa ang problema namin. Pero aaminin ko na nahiya ko sa parteng si Nanay pa mismo ang gumawa noon para sa akin. Siya pang nakipaglaban para sa karapatan ko sa mga bata. Aminado naman ako na naduwag akong harapin at kumprontahin si Mona dahil kahinaan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Isa pa ay parang hindi ko kayang marinig ang pangmamaliit niya sa akin dahil kung ikukumpara ako sa lalaking ipinalit niya sa akin kahit mas matanda yon ay mas mapera pa rin at kayang-kayang pasayahin si Mona sa maraming paraan. Samantalang ako ay palaging sakto lang ang kayang ibigay. Halos mabaliw ako sa kakaisip tuwing iniisip ko na kung gaano kalambing si Mona sa akin noon ay mas higit pa roon ang ibinibigay niya para kay Philip. Pero tuwing nilalamon ako ng mga negatibong bagay noon ay iniisip ko na lamang ang mga anak ko. Tuwing umuwi ako galing sa pangingisda ay pinupuntahan ko ang mga anak ko sa bahay ni Philip. Nakita ko kung gaano kakomportable ang buhay nila roon. Pero nararamdaman ko na parang hindi pa tanggap ni Philip ang mga anak namin ni Mona. Kaya nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin si Mona tungkol sa mga anak namin ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras para sabihin sa kanyang matagal ko nang gustong sabihin, Papa Dudut. Nandito Tapos ngayon, ikaw naman? Yung totoo, tinig ba ako sa lalamunan ninyong mag-ina? Alam mo yung dahilan kung bakit ako nandito. Gusto mo pang makipagbalikan sa akin? Hindi ikaw yung pinunta ko rito, kundi yung mga bata. Nakikita mo naman sigurong tindahan to ng mga karne, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko pa kinakatay ang mga anak mo. Hindi pa sila kasama sa mga karneng nasa harapan mo. Kaya hindi mo sila kailangang sadyain dito. Hindi ako nandito para makapagbiruan sa'yo, Mona. Gusto ko nang kunin yung mga bata. Ibabalik ko sila sa bahay. Alam mong hindi ako papayag. Oo nga, anak mo rin sila. Pero ako yung mas may karapatan sa mga bata. Ako yung ina rito, hindi ikaw. Ikaw nga yung ina. Pero hindi nakakabuti sa kanila
na nakikita may kasama ka ng ibang lalaki? Naisip mo man lang ba na baka tuksoy sila ng mga kaklase nila? Hindi mo alam kung anong takbo ng utak ng mga bata ngayon. Baka nga nabubuli na sila sa eskwela na hindi mo nalalaman. Ay, hindi mangyayari yan. At kung sakali mang mabuli sila, edi ililipat ko sila ng eskwelahan. Doon ko sila papapasukin sa private. Walang nakakakilala sa kanila ron. Talagang ini-enjoy mo na yung pera ng Philip na yun, no? Sa bagay, naibibigay naman niya lahat ng gusto mo. Oo, at hindi mo kaya yon. Pasensya ka na kung sa tingin mo nagkulang pa rin ako. At kung hindi kita mapipilit na sa akin na lang tumira yung mga bata, baka naman pwede papuntahin mo sila sa akin kapag walang pasok. Uy, bakit pa? Pwede mo naman silang i-chat o tawagan kung gusto mo silang makausap. Hindi yung uutusan mo pa ako para sa gusto mong mangyari. Hindi kita inuutusan. Nakikiusap ako ng maayos. Kung makikiusap ka lang naman, hindi mo na kailangan pumunta rito. Nag-chat ka na lang sana. Kung hindi ako pupunta rito, hindi kita makakausap. Binlock mo ako, hindi ba? Paano hindi kita ibablock? Dakilang kontrabida ka sa buhay ko. Lahat na lang ng post ko pinakikialaman mo. Account ko naman yun. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Naiintindihan mo? O baka naman binlock mo ako para hindi ko makita paglalandian yun ng lalaki mo. Iisa lang ang dahilan kung bakit kita blinak. Binubura na kita sa buhay ko. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal, Teban. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo ka maniwala. Hindi naman kita pinipilit. Pero kung ako sa'yo, gigising na ako sa katotohanan habang maaga pa. Tatapusin mo ba yun ng ganun-ganun na lang? Mahigit 10 taon na tayo nagsasama. Tapos ngayon ka pa susuko? Kahit 100 taon pa yung naging pagsasama natin, hindi ko pagsisisihan yung desisyon ko. Masaya na ako kay Philip. Kaya pwede ba? Huwag ka nang pupunta dito ulit. Baka isipin pa niya na nakikipagbalikan ako sa'yo. Yung tungkol sa oras na makakasama mo yung mga bata, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan? Bakit kailangan pong pag-isipan hindi naman ako ibang tao? Ako ang tatay nila. At kahit lunuri mo pa sila sa pera, hindi mo matatabunan yung katotohanan na yon. Saka kahit hindi ako kasing yaman ng lalaki mo, kaya ko pa rin sustentuhan yung mga anak ko. Ikaw bahala. Hindi kita pipigilan kung gusto mong magbigay sa mga bata. Pero tandaan mo, hindi ko yun utang na loob sa'yo. Papadudot nagngingit-ngit ako sa galit matapos ang pag-uusap namin yon ni Mona. Hindi ako nagtagumpay na kunin ang mga bata sa kanya at yung dagdag oras na hinihingi ko. Mukhang malabo pa noong mangyari yon. Saka ko lang naunawaan kung bakit gano'n na lamang katindi ang galit ni nanay kay Mona noong nag-usap sila. Kahit na anong ibato sa kanya ay palagi rin siyang may depensa. Sa kabila ng luhong ibinibigay ni Mona sa mga anak namin ay hindi pa rin naman lumayo ang loob nila sa akin bilang ama nila. Doon pa lang ay sobrang saya ko na, Papa Dudut. Dahil wala na rin naman akong magagawa para baguhin ang desisyon ni Mona, ay nakontento na lamang ako sa mga oras na nakakasama ko ang mga anak ko tuwing nakakauwi ako mula sa 2 linggong pangingisda. Mabilis ako nakaipon noong mag-isa na lamang ako sa bahay. Sinikap ko talagang makaipon ng halagang kakailanganin ko sa pag-alis ko patungo ng New Zealand. Kami lang ni nanay at ng kuya ko ang nakakaalam na may plano na akong mag-ibang bansa para magtrabaho. Sa tulong ng kapatid ko na may kakilalang nagtatrabaho sa New Zealand, Papa Dudut, ay nakalipad ako patungo roon at nagkaroon ng maayos na trabaho. Maraming Pinoy ang tumulong sa akin. Nakarelate kasi sila sa kwento ko. Kaya marami rin akong naging kaibigan sa pagtatrabaho ko bilang dairy farm assistant. Nagsikap ako noon para makaipon ng malaking halaga ng pera bago ako muling bumalik ng Pilipinas. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami na akong narinig na pangiinsulto at pangmamaliit mula kay Mona, kaya naman nagpursigi talaga akong makaipon ng malaking pera habang nagtatrabaho sa New Zealand. Ilang buwan pa lamang ako roon nang mabalitaan kong naghiwalay na sina Mona at Philip. Hindi ko na inalam pa kung ano ang dahilan dahil mga anak ko na lamang ang inaalala ko noong mga panahon na yon. Kay nanay ako direktang nagpapadala ng pera at ginagamit niya naman yon sa mga anak ko at sa pagpaparenovate ng bahay namin.
Hanggang sa nalaman ko na bumalik na pala si Mona sa dati naming bahay kasama ang mga anak ko. Hindi ko siya pinaalis. Hinayaan ko lamang siya roon alang-alang sa mga bata. Pero malinaw na sa akin at sigurado na akong wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Nang magkausap ulit kami ni nanay ay naikwento niya na kaya pala naghiwalay sina Mona at Philip ay dahil nalaman niya na pamilyado na pala ang lalaking yon. Bukod pa roon ay hindi lang si Mona ang babaeng sinusuportahan ni Philip. Mabuti na lamang at hindi siya kasama sa mga nabuntis ng lalaking yon. Dahil sa hiya ay hindi na nakipag-usap pa sa akin si Mona. Tuwing may sasabihin siya ay pinapadaan na lamang niya yon sa panganay naming anak. Hanggang isang araw ay lakas loob niya akong tinawagan, Papa Dudut. Napatawag ka. May problema ba dyan? Ha? Wala naman. Wala pala eh. Bakit ka tumawag? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Philip tapos ngayon mo lang naisip yan? Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako makipag-usap sa'yo. Nahihiya ako sa mga nagawa at nasabi ko. Dapat lang talaga na mahiya ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ni isang beses, hindi kita napagbuhatan ng kamay at hindi rin ako ng babae sa loob ng pagsasama natin. Pero hindi ka pa rin nakontento. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang ng magandang buhay. Pero ipinakita mo sa akin na hindi mo ako kayang samahan sa hirap. Ang gusto mo lang puro ginhawa eh. Hindi naman ganun yung buhay mag-asawa. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Sige, aaminin ko. Nabulag ako sa mga kayang ibigay sa akin ni Philip. Sa akin niya ipinamanage yung meat shop niya. At buwan-buwan din siyang nagbibigay ng pera sa akin. US dollars pa nga eh. Kaya mo ba nasabing mahal mo si Philip dahil sa pera niya? Hindi ko naman siya mahal eh. Alam mong ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Pera lang talaga ang habol ko sa kanya. Sana inamin mo yan sa akin nung nag-usap tayo noon. Eh ang sabi mo hindi mo na ako mahal. Ipinamukha mo sa akin na wala akong kalaban-laban doon sa Philip mo. Tapos naman na yun eh. Nangyari na yun at hindi ko na maibabalik pa. Tama ka. At nakapagdesisyon na rin ako na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo kahit na anong mangyari. Kahit pa para sa mga bata na lang? Mona naman. Nagamit mo na sila noon para makuha yung gusto mo. Kaya hindi na uubra sa akin yan. Ginawa ko lang naman yun para guminhawa yung buhay ng mga anak natin. Bakit? Nag-i-house ba kayo na ako pa yung kasama nyo? Di ba ginagawa ko naman ang paraan ng lahat? Kaya hindi ko maintindihan kung saan parte ako pinaka nagkulang para hiwalayan mo ako ng ganong kadali. Hindi man tayo kasal pero asawa na yung turing ko sa'yo. At ikaw na yung iniisip kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Sinayang ko yung pagkakataon na yon. Kung hindi sana ako nagpadala sa tukso, maayos pa sana yung relasyon natin hanggang ngayon. Ay, tama ka. Pero sabi mo nga, nangyari na yun na tapos na. Kaya wala na tayong magagawa. Kung gusto mong mapatawad kita, alagaan mo na mabuti yung mga bata. Ako nang bahala magsustento sa inyo. Lahat ng kailangan nyo, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Kahit na malaki yung kasalanan ko sa'yo, nagagawa mo pa rin akong tulungan. Naiintindihan ko naging biktima ka rin ni Philip. Kaya hindi rin magiging madali sa'yo to. Pero hanggang suporta na lang yung kaya kong maitulong sa'yo. Kung gusto mo maghanap ulit ng makakasama, walang problema sa akin. Basta ligtas at maayos yung kalagayan ng mga bata. Hindi na ako maghahanap ng iba. Desisyon mo yan. Hindi ako makikialam sa personal mong buhay. Pero pagdating sa mga anak natin, doon ako may pakialam. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako gagawa ng bagay na malalagay sa alanganin yung mga anak natin. Sila na yung una kong iisipin. O sige na. Bababa ko na to. May kailangan pa akong asikasuhin. Ingat kayo dyan. Salamat, Teban. Ingat ka rin dyan.
Papa Dudut, kahit medyo malungkot ang buhay ko sa New Zealand dahil malayo ako sa mga anak ko, ay nabawasan naman yon kapag nakakausap ko sila. Madalas nila akong tawagan kapag tapos na ang oras ng trabaho ko. Sa pagpupursige ko po noon, halos hindi ko na namalayang ilang taon na rin pala akong wala sa Pilipinas. Nakakamiss yung dati naming buhay, lalo na yung mga anak ko at si nanay, pero inisip ko na lamang na kaunting sakripisyo na lamang yon para sa kagaganda ng buhay nila. Dahil si nanay ang umahawak ng perang ipinapadala ko sa Pilipinas, ay nagbuka siya ng savings account para sa mga anak ko. Para yon sa pag-aaral nila. Mula nang mag-ibang bansa ako ay masaya akong malaman na hindi na nagigipit ang nanay ko. Para sa akin kasi isa yon sa mga pinakamalaking achievement ko sa buhay. Yung mapagaan ang buhay ni nanay. Tungkol naman kay Mona, nabanggit ng nanay ko na bumabawas daw ito ng mga inaabot niyang pera na para sa mga bata para gawing puhunan sa tindahan. Hinayaan ko na lamang yon dahil alam ko namang makakatulong din yon sa kanila. Saka naiintindihan ko rin naman na walang napaglilibangan si Mona dahil hindi siya makakapagtrabaho kapag nakatutok siya sa mga anak namin. Matapos nga ang 5 taon, may katrabaho akong Pinay sa New Zealand na nakapalagayan ko ng loob hanggang sa nagpasya na akong ligawan siya. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Marisa. Halos magkaedad lang sila ni Mona, pero dalaga pa siya noong panahong yon. Kaagad naman niya akong sinagot at hindi ko inilihim ang mga anak ko sa kanya. Isa pa ay seryoso na ako kay Marisa, kaya nagpaplano na kaming magpakasal noong pareho kaming makauwi ng Pilipinas, Papa Dudut. Ano, Nay? Pasado po ba sa inyo si Marisa? Ay, abay, oo naman. Pasadong pasado. Ay, napakabait na bata. Si nanay naman, oh. Makasabi ka ng bata, parang pinamukha mo na rin ang tanda ko na. O bakit hindi ba? Ilang taon na lang pareho na tayong senior. Oo na, sige na po, Nay. Pero at least, matagal pa bago tayo kunin ng liwanag. Ay, oo, matagal pa. Pero itong mga buto ko, ay nako, parang bibigay na. Marurupok na, anak. Parang ikaw. Ako? Marupok? Siguro. Pero kay Marisa lang. In love ka naman sa batang iyon, ha? Siyempre, Nay. Alagang-alaga kaya ako nung nandun pa kami sa New Zealand. Kapag nagkakasakit ako, siya yung instant nurse at doktor ko. Abay, ayos. Panalong-panalo ka pala sa kanya. Kaya tama lang na ituloy niyo pa rin ang plano ninyong magpakasal. Pareho na kayong nagkakaedad kung siya medyo bata-bata pa, ikaw patanda na ng patanda. Makabata naman kayo kay Marisa 42 na yun. Sayang lang at mukhang hindi na niya kakayaning magbuntis. Malapit na magmenopause Kaya pa naman, pero ayoko lang siyang pahirapan. Ayos lang naman sa akin kung hindi na kami magkakaanak. May 3 na ako Ikaw, nakaranas ka magkaanak na sarili mo talaga. Si Marisa hindi pa. Tinanong mo na ba siya kung ayos lang sa kanya yung ganon? Napag-usapan na po namin yun, kaya huwag nyo nang alalahanin. Nga pala, Nay, kamusta naman po rito? Ay, ayos naman. Makatanong ka naman palagi tayo magkausap sa Messenger. Baka naman iba yung gusto mong kamustahin. Nako, alam ko na yung iniisip nyo. Alam mo na pala pero sige, kahit na hindi ka interesadong malaman, sasabihin ko pa rin sa iyo. Mula nung nagtrabaho ka sa New Zealand, hindi ko na nakitang lumandi yung si Mona. Hindi na talaga siya nagpaligaw sa iba kahit marami nang sumubok sa kanya. Bakit naman daw? Malay mo, umaasa pang magkakabalikan kayo kapag nagkita kayo ulit. Para ano? Maging katulad ako nung si Philip. Ibalin na lang. Seryoso ako kay Marisa. Paano kung magmakaawa sa'yo si Mona? Nay, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Sa ngayon nanay na lang siya ng mga anak ko. Pero hindi ko na siya mahal kagaya ng dati. Mahal na mahal mo na nga si Marisa, anak. Tama yan.
Kahit isang beses ko pa lang siya nakita ng personal naramdaman ko na kaagad na mabuti siyang tao. Sayang nga lang kasi kailangan din niya umuwi sa kanila. Pero sa susunod na linggo, babalik siya rito. Mag-outing tayo. Talaga? Pero teka, isasama ba natin si Mona? Bakit naman hindi? Tanggap niya nang may bago na akong karelasyon. Kaya wala akong nakikitang mali kung isasama natin siya. Isa pa, aprobado na rin ng mga bata si Marisa bilang pangalawang ina nila. Sakaling maikasal na kami. Kinikilig pa nga sila sa amin nung ipinakausap ko sa kanila si Marisa nung magka-video call kami ng mga bata. Baka di mo alam na may group chat kami ng mga anak ko kaya nakakausap nila si Marisa nang hindi ko alam. Nagulat na nga lang ako minsan sa haba ng usapan nila sa GC. Nakakatuwang mga bata. Masaya ako para sa iyo, anak. Nakakatuwa na nakuha mo na yung kasiyahang nararapat para sa iyo. Sa dami ng nangyari at hirap na pinagdaanan mo, ay dapat lang talaga na maging masaya ka ngayon. Papadudot, kahit na ikakasal na kami ni Marisa at wala na akong nararamdaman para kay Mona, ay hindi ko naman siya binaliwala. Naging malaking parte pa rin siya ng buhay ko. Kaso nga lang ay hindi na namin maibabalik sa dati yung naging samahan namin. Sa kabilang banda naman ay masaya ako na natanggap ng mga anak ko si Marisa. Naging supportive sila sa relasyon naming dalawa. Katunayan nga ay sila pa ang nag-uudyok na magkaroon pa kami ng anak para daw may bunso na silang aalagaan. Gusto naman naming subukan pero kung may hirapan lang si Marisa, masaya na ako na may 3 makukulit na anak na ako. Hindi nga nagtagal ay nagpatayo ako ng bagong bahay na para naman sa amin ni Marisa gamit ang naipon namin noong nagtrabaho pa kami sa New Zealand. Matapos ang aming kasal, nagkaroon na rin kami ng mini grocery sa barangay namin at nagpagawa ng sariling water refilling station na malakas din ang bentahan sa amin. Wala na kaming balak na mag-ibang bansa. Kaya ginugol na lang namin ang oras naming mag-asawa sa pagnenegosyo. Sa ngayon, papadudot ay wala pa rin kaming anak ni Marisa at wala na rin kaming planong bumuo pa. Desisyon naming dalawa yon, kaya hindi naman yon naging problema sa amin. Aliw na kasi sa mga anak ko ang asawa ko, kaya hindi niya nararamdaman na may kulang sa pagsasama namin kahit wala kaming sariling anak. Masarap pala sa pakiramdam kapag naranasan mo ng umusad patungo sa buhay na dati ay pinapangarap mo lamang. Ganon ang nararamdaman ko nang makita ko ang bunga ng mga pinaghirapan namin ni Marisa sa ibang bansa. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kahit na 50 anyos na kayo ay huwag muna kayong susuko ha. Dahil hindi pa natatapos ang buhay sa ganyang edad. May pag-asa pa tayong umasenso kung gugustuhin at pagsisikapan lamang natin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Dahil palagi kaming nakakapakinig ng magagandang kwento na malaki ang epekto sa mga kabarangay na katulad ko. Sana po ay marami pa kaming mapakinggang kwento. God bless po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teban. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.